Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng Tacritics Promotion. Ang ating konstruktibong kritisismo, opinyon, komentaryo at konsultasyon sa linggong ito. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at gabay ng kaliwan ni Kalibantala Santa Maria ay hinggil sa issue ng whose court will give justice to drug war victims, local or international court of justice. Yan. Ang ating issue ngayon ay yung ang ating boses na sino ba yung tungkol doon sa latest drug war, na sino ba yung sinong korte ba yung magbibigay ng hustisya doon sa mga biktima ng drug war. Ito bang international court, yung ICJ, International Court of Justice, o International Criminal Court, o itong ating lokal na korte? So ngayon, so latest update ngayon ng hustisya para doon sa biktima ng dating Pangulong Duterte drug war ay itong paglilitis sa Kongreso na Quadcom, na ang layon ay maimbestiga ng nangyayaring drug war at mapanagot ang mga umaabuso sa tungkulin mula sa matataas na opisyales ng pamahalaan. So yan yung latest ngayon sa dito sa pagbibigay ng hustisya sa drug war, na mayroong Quadcom hearing ngayon sa Kongreso upang kanilang tinitingnan yung mga inimbestigahan nila yung mga pang-abuso sa drug war para mapanagot sa korte. So sa Quadcom hearing ay nagsalaysay si Lieutenant Colonel Bienvenido hinggil sa drug war, na kung saan ay may mga quota system ito at may bayad ang pagpatay sa mga drug war pusher. So involved dito. So 20,000 ang kada ulo ng mga na mapapatay nila sa droga. So according to him, may pawang mga biktima lamang ang mga napatay at may second chance pa sila sa kanilang pagkakamali. So yun, doon sa hearing ng Quadcom sa Kongreso, nakasalang doon si Lieutenant Colonel Bienvenido at kanilang nagpahayag ng hinggil doon sa drug war, nagtestimonya. So ayon sa testimonya, mayroon talagang pang-abuso sa drug war, na kung saan ay ito ay mayroong mga pag-uutos at mayroong mga pagbabayad na ginagawa, quota system para at bayad doon sa mga pulis na makakapatay doon sa mga drug involved, mga pusher o sino man na target nila. Ngayon doon sa quota system, pinakalan 50 to 100 yung maaaring katukin sa Oplan Tokhang para mayroong pabuya, yung mga ganun. So inabuso di umano ang Oplan Tokhang operations ng drug war sa nakaraang administrasyon. Ang pondong ginagamit sa mga pang-abuso ay galing di umano sa mga pogo at wedding, at matapos makarehistro ng pogo ay saka ibinibigay ang pondo kay Bongo, close aide of President Duterte, or itong si Senator Bongo. So ayon sa pahayag ni Lieutenant Colonel Bienvenido, so inuso niya na na yung pondo na ginagamit dun sa pang-abuso sa drug war ay galing dun sa pogo at wedding. Ngayon ang tumatanggap noon, yung muna raw ay si Senator Bongo para siyang ibayad sa mga, according to Lieutenant Colonel Bienvenido. Yan yung investigasyon sa kanya nito nakaraang mga araw. Ngayon, ang pagpatay sa mga drug suspect ay pinag-uutos sa drug campaign ni Pangulong Duterte noon, at ito ay galing sa utos ni former PNP de la Rosa, according to Lieutenant Colonel Bienvenido. Tinuring niyang isang malaking sindikato ang pulis sa drug war na yan. Per quota ang paghuli mula sa Tokhang na 50 to 100 household drug suspect ang kakatukin. So yan.
So, pinag-uutos di umano doon sa drug war campaign noon yung pagpatay sa mga suspect na mga involved sa drugs. At according to Lieutenant Colonel Benvenido, pinag-uutos siya ni dating Chief PNP de la Rosa. So, yun yung kanyang pahayag. At yung buong PNP ay parang isang buong sindikato ng drug war sa ginawa nilang pang-abuso hinggil dyan sa drug war na yan. So, parang sindikato siya according to Lieutenant Colonel Benvenido. No, magpahayag siya sa Kongreso. So ngayon, ikinadismaya ito ng PNP organization mula sa spokesperson nito na si Colonel Jean Fajardo. So maraming pulis ang nagtatrabaho di umano na malinis at hindi ito organized crime group. At ininimok niya na maglabas ng ebidensya laban sa PNP. So ang PNP ay ginawa para protektahan ang sambayan ng Pilipino at sundin ang mandato nito. So yun. So inalmahan ng PNP organizations yung pahayag ni Lieutenant Colonel Benvenido na organized crime ng PNP na sila ay organisado sa ginawa nilang pamamaslang o pang-abuso doon sa drug war. So parang ganun niya tinuturing ng PNP. It can be organized ka naman. Inalmahan ng PNP na sila nagtatrabaho lang sila ng mabuti at marami yung malinis ang kanilang trabaho at maglabas ng ebidensya kamo si Lieutenant Benvenido sa kanyang mga akusasyon. So yun ang the critics promotion sa ating People's Anti-Crime Promotion. Yung anti-criminality promotion natin ay maring sumusuporta sa mabuting mamahala, patas ng sisya at karapatang banla. As issue ito ng mga naglalabasang aligasyon sa pagdinig at investigasyon sa Quadcom sa Kongreso ay ating boses ay sino ba yung korte ang nagbibigay ng hostisya sa drug war victims? International court ba? O itong local court? Yung international court, yun yung ICC, International Criminal Court. Ay, at according sa ilang naayag na mga pagbabalita ay yung international court ay o yung ICC ay maaaring maglabas ng arrest warrant na to be carried by Interpol para dakpin sina Pangulong Duterte at sina Senator De La Rosa at yung iba't ibang mga akusado doon sa UN. So, at iba't ibang mga kakaiba na reklamo. So, yun yung latest issue regarding dyan sa drug war na yan para mabigyan ng hostisya. Gumagalaw yung ICC na gusto na pa-aresto sina President Duterte, sina Senator De La Rosa. Alin ba yung dapat na magbigay ng hostisya, yung international court or yung local court? Ngayon, ang ating pamahalaan naman ay local court di umano ang siyang lilitis kung masasampahan ng reklamo ang mga nasabing akusado. Sa ngayon, ang latest sa paghahabol ng hustisya sa drug war ay naglilitis naman ang Kongreso with Quadcom at ibang inaasahan na maaaring pagsampa ng DOJ sa mga inireklamong government officials ng na government officials na kaso. So, yung ang sa inyong ating pamahalaan diyan ay meron tayong soberanya. So, meron tayong working justice. So, local court yung gusto nilang magbibigay ng hustisya doon sa mga biktima ng drug war. So, ngayon, yung kinakailangan masampahan ng kaso sina Pangulo Duterte, Senator De La Rosa doon sa local court. So, ngayon, yung latest dyan yung DOJ mula noon hanggang ngayon wala pang naisasampang reklamo against doon sa Senator De La Rosa at Pangulo Duterte na kung saan ay ang nasampahan ng kaso noon ay yung nung Senate noon ay yung mga lumabag na mga pulis na ilan. So ngayon yung ang mga nakadimanda sa ICC ay hindi nasasampahan ng kaso ng ating DOJ. Ngayon, yung latest mayroong paglilitis sa Quadcom. So ngayon ay parang gusto na patunayan na itong allegation sa kanila ay kung totoo sino mang involved dyan sa pang-abuso dyan sa drug war na yan. So ngayon ay alin ba yung
talaga na pagbibigay ng hustisya, di ba? Yung ICC o yung local court. So ngayon ay ano ang magiging resulta sa hearing ng Quadcom? Masasampahan kaya ng kaso itong sila Pangulong Duterte at mga kasabot nito sa pang-aabuso di umano sa drug war? Ano ba talaga ang tunay na layunin ng hearing ng Quadcom na mapatunayan ang tunay na mga scenario sa ginawang drug war operations campaign abuses at masampahan sila ng kaso sa korte? So ano ba talaga yung talagang layunin ng Quadcom na bosesihin lang o talagang kapag ka napatunayan nila na mayroong kinalaman itong mga sinasabing akusado sa drug war ay sasampahan nila ng kaso sa korte o sa DOJ para yung DOJ ay sasampahan ng kaso doon sa Mari Sandigan Bayan or local court. Yan. Parang may nabasa tayo doon sa balita na according to DOJ Secretary Remulla, yung ICC hindi basta makapag-carry ng pang-aaresto sa dito sa mga kina Pangulong Duterte at Senator De La Rosa, kundi kinakailangan magdaan pa sila doon sa local court para mag-issue ng warrant of arrest doon sa kanila para sila ay madakip ng ICC. So yun yung proseso na sa ating bansa kung tayo ay tatanggap ng aksyon mula sa international court. Yan. At maaari din siguro ganun din ang gagawin ng lokal o maaari ng DOJ, sila yung mag-issue ng warrant of arrest yan. Kung halimbawa, complete evidence may sasampa ng Quadcom doon sa DOJ, yan, sila yung magpapag-issue ng warrant of arrest para magdakip sila. So, maaaring local court din or yung Sandigan Bayan, maaari ang lumitis o kung paano ang gagawin nila sa proseso niya. Kung halimbawa sa DOJ, sinampayan ng Quadcom or doon sa Sandigan Bayan. So, either, diba? So we hope ang hustisya ay umiral at matuldukan ang isyong ito dahil hindi basta ito dahil sa 6,000 yung killings or salvaging na di ay human rights violation sa drug war na nahingi ng hustisya. 6,000 yung inihingi ng hustisya ng lipunang Pilipino na di umano ay nabiktima ng drug war. So para sa kanila ito ay mga pawang biktima ng salvaging at hindi talaga legitimate encounter with the suspect. So yung kung po siya ng 6,000 na yon ay from yata yun yung iba yung sinasabing legal operation at mga non-government yata yan. So we pray sa makatarungan Diyos at Panginoon Jesucristo na mapairal nila ang katarungan sa issue ng drug war na ito. So sana ay gabayan ng Panginoon Diyos at Panginoon Jesucristo ng hustisya hinggil dito sa hinihingi ito ng ating mga kababayan na sa tingin nila ay nabiktima ng pang-abuso yung kanilang mga mahal sa buhay. So fair justice na dalangin namin sa Diyos. So muli maliwanagan ng Madam Mary ang bansang Pilipinas at ang pamahalaan at ang lipunan Pilipino, yung pamahalaan, mamahala ng mabuti matuwid. Tugunin yung karapatang ng tao at yung payarlapatas ng hustisya. yung mamamayan ang mamamayan ay sumunod sa pamahalaan, suportahan yung human rights, good governance at patas ng hustisya at iwasan yung paglabag sa batas at paglaban sa pamahalaan. Sabihin magkakaroon tayo ng kapayapaan at mabilis na kaunlaran at mapumumay tayo ng mapayapa, maunlad at higit sa lahat ay mga pananampalataya tayo na lubos sa ating manlalapag. Muli, magandang hapon sa inyo lahat na sana nakapagsabuhay sa naman ang critics promotions ng konstruktibong kritisismo. Opinion, komentaryo at konsultasyon sa link. Magandang hapon sa inyo lahat at God bless.